Isipin mong ibinuhos mo ang iyong puso sa isang panalangin at natugunan ka ng katahimikan. Naranasan mo na ba ang matinding pagkabigo ng mapagtanto mong tila walang tugon ang iyong mga pagsusumamo? Sa video na ito, susubukan nating alamin ang misteryo sa likod ng mga panalangin hindi tinutugon. Maghanda kang tuklasin ang nakakagulat at kontrobersyal na mga dahilan na maaaring nakaimpluwensya sa katahimikan ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong humiling sa iyo. Ikaw bang nanonood ay nagtitiwala sa Diyos? Kung oo, magkomento sa ibaba. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng mga abiso tuwing maglalabas kami ng mga bagong video at manatili hanggang sa katapusan ng video dahil ang aming ibubunyag ngayon tiyak kong hindi mo pa ito nakita. Isa siya yung misteryo ng mga hindi tinugon na panalangin. Isipin mo ang walang katapusang sandali na lumuhod ka, bukas ang iyong puso, taimtim na humihiling ng sagot, isang banal na interbensyon, isang tanda na ang iyong panalangin ay narinig. Ang katahimikan na kadalasang sumusunod sa mga sandaling ito ay maaaring magdulot ng pangamba na nag-iiwan sa atin na may pakiramdam ng pagdududa at kung minsan kawalan ng pag-asa. Sa bahaging ito, sisilipin natin ang misteryo na ito na bumabagabag at kung minsan ay nagpapahina ng pananampalataya ng marami. Bakit nga ba may ilang panalangin na hindi tinutugon? Ang kasaysayan ay naglalaman ng iba't ibang halimbawa ng mga tauhang humarap sa parehong katanungan. Isipin si Job, isang kilalang tauhan sa Biblia na sa kabila ng kanyang kabanalan at katuwiran ay nakaranas ng mahirap at punong-puno ng pagdurusang landas. Si Job ay sumigaw para sa mga kasagutan, pinagtatanong ang kanyang kalagayan at sa isang panahon ang tanging natanggap niyang tugon ay ang katahimikan. Gayunpaman, ang kinalabasan ng kanyang kwento ay nagpakita na kahit sa gitna ng katahimikan, mayroong banal na layuning kumikilos. Itinuro sa atin ang kwentong ito na kung minsan ang katahimikan ng Diyos ay hindi isang pagtanggi, kundi isang anyaya sa mas malalim na pananampalataya at isang pagkakataon para sa espiritual na paglago. Sa maraming pagkakataon, ang katahimikan ay maaaring magsilbing pataba sa lupa ng ating pananampalataya. Kapag napagtanto natin na ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot sa paraang inaasahan natin, maaaring ito ay isang tawag na suriin muli ang ating mga buhay, mga intensyon at ang kalidad ng ating spiritual na koneksyon. Marahil sa katahimikan na ito, mayroong anyaya upang paunlarin natin ang pagtitiis, pagtitiyaga at pagtitiwala sa mga banal na pangako. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na Pagtagumpayan ang Pag-aalala. Isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong spiritual na paglalakbay. Ang Biblia sa Roma 8:28 ay nagtitiyak sa atin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang talatang ito ay hinahamon tayo na magtiwala na kahit sa tila kawalan ng tugon, may mas malaking kabutihan na hinahabi sa ating kwento. Tayo ay maglakad ng isang hakbang pa at pag-isipan kung ano ang ipinapahayag ng katahimikan sa atin. Sa isang mundong puno ng ingay at walang katapusang mga abala, ang katahimikan ay maaaring maging paraan ng Diyos upang tawagin muli tayo sa pagiging simple at sa kahulugan ng ating espiritual na pagkatao.
Sa katahimikan, kadalasang naririnig natin ang mga pinakamalalim na katotohanan, ang mga yaong dumarating kapag inalis na natin ang lahat ng mababaw. Ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang punto. Kung minsan, ginagamit ng Diyos ang katahimikan hindi para iwan tayo, kundi para baguhin tayo. Ang pagbabago, gayunpaman, ay isang proseso na nangangailangan ng oras, pagsuko at madalas pagtanggal ng ating sariling mga agenda at plano. Habang nagmumuni-muni ka sa mga ideyang ito, isaalang-alang ang isa pang aspeto, ang konsepto ng oras ng Diyos. Sa aklat ng Ecclesiastes, matatagpuan natin ang pahayag na may panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Ang ideyang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala na ang ating mga panalangin ay maaaring nasasagot sa mga paraan na hindi pa natin agad naunawaan. Una, ang mga kasagutan ay nakahanda upang maipakita sa tamang panahon kapag tayo ay tunay na handa ng tanggapin ang mga ito. Maraming tao ang lumampas sa karanasang ito ng katahimikan ang nagpatotoo na sa puwang na ito natagpuan nila ang isang panloob na pinagmumulan ng kapayapaan at matatag na lakas na hindi nakadepende sa mga panlabas na kalagayan. Natuklasan nila na ang panalangin, higit pa sa isang kahilingan para sa mga panlabas na pagbabago, ay isang kasanayang bumubuo sa atin sa loob. Ito ay parang isang sayaw sa pagitan mo at ng banal, kung saan minsan ang pagkatuto ng pagsunod sa ritmo ng katahimikan ang nagdala sa atin sa isang mas malalim na antas ng pagtitiwala at pagsuko. Habang patuloy tayong sumulong, itanim sa isip ang pagninilay na ito. Ang misteryo ng banal na katahimikan ay maaaring hindi tungkol sa kawalan ng sagot, kundi isang tawag para sa mas malalim at mas matured na pag-unawa sa pananampalataya. Inaanyayahan kita na patuloy na makisama sa aming paglalakbay dahil habang pinag-aaralan natin ang iba pang dimensyon ng temang ito, ibubunyag pa namin ang mga nakakagulat at nakakaantig na dahilan na makakatulong sa atin na maunawaan ang kababalaghang ito. 2, ang papel ng malayang kalooban. Habang patuloy nating sinisiyasat ang tanong kung bakit may ilang mga panalangin na parang hindi tinutugon, nakatagpo tayo ng isang temang nag-uudyok ng mga debate sa loob ng maraming siglo, ang malayang kalooban. Ang kakayahan ng tao na pumili ng kanyang landas ay isa sa mga pinakamahalaga at kasabay nito, pinakakomplikadong regalo na ibinigay ng Diyos. Upang maunawaan kung paano nauugnay ang malayang kalooban sa ating mga panalangin, kailangan muna nating isaalang-alang ang masilang balanse sa pagitan ng banal na interbensyon at ng autonomiya ng tao. Mula pa noong simula ng panahon, gaya ng inilarawan sa mga kwentong biblikal, ang malayang kalooban ay naging mahalagang bahagi ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa Hardin ng Eden, sina Adan at Eva ay may kalayaang mamili, at ang pagpiling ito ay nagdala ng malalim na mga kahihinatnan. Gayon din, ang ating kakayahang pumili ay nakakaapekto hindi lamang sa ating mga buhay, kundi pati na rin kung paano ang ating mga panalangin ay tinutugon. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na pagmamahal at karunungan, ay pinipiling hindi makialam sa mga personal na pagpili na nagpapahintulot sa bawat individual na sundan ang sariling landas, matuto at lumago sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Ang kalayaang ito, kahit mahalaga, ay nangangahulugan din na nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang mga pagpili ng iba ay maaaring makaimpluwensya sa ating mga buhay sa makabuluhang paraan. Isipin mong manalangin para sa kapayapaan sa gitna ng isang hidwaan. Habang dalisay ang iyong mga hangarin, ang mga pagpili ng ibang tao na ginagabayan ng kanilang sariling malayang kalooban ay maaaring makagambala sa pagpapakita ng kapayapaang ito. Gayunpaman, hindi nito sinasawalang bisa ang iyong panalangin,
kundi ipinapaalala sa atin na ang mga banal na tugon ay madalas na naglalakbay sa pamamagitan ng komplikado ng mga ugnayang pantao. Bukod dito, tinuturuan tayo ng malayang kalooban tungkol sa personal na responsibilidad. Kung nananalangin tayo para sa isang mas mabuting mundo, tanungin din natin ang ating sarili. Ano ang ginagawa natin upang likhain ang mundong ito? Kung minsan, ang tugon sa ating mga panalangin ay nasa mga aksyong pinili nating gawin. Ang Diyos ay maaring maggabay at magbigay inspirasyon sa atin, ngunit nakasalalay sa atin ang paggamit ng ating malayang kalooban upang kumilos alinsunod sa mga inspirasyong ito. Ang konsepto ng malayang kalooban ay nagdadala sa atin sa isa pang mahalagang pagninilay, ang kapangyarihan ng hangarin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag inaalinsunod natin ang ating mga hangarin sa ating mga nasa. Kung ang ating mga panalangin ay nakatuon lamang sa mga makasariling resulta, marahil kailangan nating suriin ng mas malalim kung ano ang ating mga tunay na hangarin at kung paano ito nakahanay sa isang mas malaking kabutihan. Ang panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan, hindi lamang para humiling ng mga panlabas na pagbabago, kundi para siya sa atin ang kaibuturan ng ating sariling puso at gabayan tayo tungo sa mas dalisay at mas nakataas na mga hangarin. Sa bagong tipan, itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pagdarasal sa espiritu at katotohanan. Ipinapakita nito na bukod sa mga salitang sinasambit natin, ang estado ng ating puso at ang kalinawan ng ating mga hangarin ay may malaking papel sa kung paano tinatanggap at tinutugon ang ating mga panalangin. Ang espasyong ito ng katahimikan ay nagbibigay daan sa atin na ihanay ang ating mga hangarin sa banal na kalooban at tumulong sa atin upang makahanap ng kalinawan tungkol sa kung ano talagang mahalaga. Nasa katahimikan na maaari tayong makarinig ng mga direksyon na kung hindi ay matatakpan ng ingay ng mundo. Sa pagyakap sa katahimikan bilang isang tugon, natatagpuan natin ang isang landas upang paunlarin ang mas matured na pananampalataya. Isa itong anyaya na mamuhay ng naaayon sa ating mga hinihiling gamit ang malayang kalooban, hindi lamang para ipahayag ang mga kahilingan, kundi para mamuhay sa paraang sumasalamin sa ating mga panalangin. Mahalagang tandaan na ang malayang kalooban ay hindi dapat tingnan bilang hadlang sa mga banal na tugon, kundi bilang isang paraan kung saan pinapayagan tayo ng Diyos na makalikha ng sarili nating mga buhay. Pinahahalagahan niya ang kalayaang ito upang bigyan tayo ng puwang na magkamali, matuto, at sa huli, bumalik sa landas na pinakaangkop para sa ating espiritual na pag-unlad. Habang pinag-iisipan mo ang mga ideyang ito, maaring mapagtanto mo na ang malayang kalooban sa halip na maging hadlang ay talagang mahalagang bahagi ng proseso ng panalangin. Inaanyayahan tayo nito sa mas malalim at aktibong relasyon sa banal kung saan hindi lamang tayo humihiling kundi nakikinig at kumikilos din. Magpatuloy ka sa amin habang patuloy naming sinisiyasat ang iba pang dimensyon ng nakakatuwang tema na ito at tingnan kung paano ang iba pang mga salik ay nag-aambag sa misteryo ng mga hindi tinutugon na panalangin. Sa malawak na tela ng espiritualidad, ang katahimikan ay may mahalagang papel. Historically, malaking espiritual na mga figura ang nakaranas ng mga yugto ng banal na katahimikan bilang bahagi ng kanilang paglago. Isipin si Jesus sa disyerto, kung saan pagkatapos ng panahon ng pag-aayuno at pagninilay-nilay, siya ay lumitaw na may kalinawan at panibagong layunin. Ang katahimikang ito ay hindi isang anyo ng pag-abandona, kundi isang panahon ng paghahanda. 3, mga inaasahan versus spiritual na realidad. Sa sentro ng maraming hindi natutugon na panalangin, natutuklasan natin ang isang karaniwang penomeno,
ang disonansya sa pagitan ng ating mga inaasahan at ang espiritual na realidad. Madalas tayong nagdarasal na may malinaw na imahe kung paano natin nais na matugunan ang ating mga kahilingan. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay maaaring hindi isaalang-alang ang komplikasyon at lalim ng banal na plano na madalas na humahamon sa ating pag-unawa bilang tao. Isa sa mga pinakamalaking mito na kailangan nating sirain ay ang paniniwala na palaging tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin eksakto sa paraan ng ating paghingi. Ang inaasahang ito ay maaaring ihambing sa isang one-sided na relasyon kung saan inaasahan nating kumilos ang banal na alinsunod sa ating mga kagustuhan nang hindi isinasaalang-alang ang mas malawak na senaryo. Ang espiritual na realidad, gayunpaman, ay mas sagana at komplikado at ang mga tugon ng Diyos ay madalas na lumalampas sa ating limitadong pananaw ng kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Isaalang-alang ang kwento ni Moises, halimbawa, nang pangunahan niya ang mga tao ng Israel palabas ng Ehipto, maaaring mayroong inaasahan ng isang mabilis at madaling pagtawid patungo sa lupang pangako. Gayunpaman, ang paglalakbay ay mahaba at puno ng hindi inaasahang mga hamon. Ang espiritual na realidad ng landas na ito ay nagpakita na sa panahon ng mga mahirap na taon sa disyerto, ang mga tao ng Israel ay nahubog at nahanda sa mga paraang hindi sana posible kung ito ay naging isang tuwirang pagtawid na walang hamon. Dito, makikita natin kung paano maaaring unang lumitaw ang mga banal na tugon na nakakadismaya o maging malupit, ngunit sa huli ay naging kinakailangan para sa paglago at paghahanda para sa darating. Isa pang mahalagang punto ay kung paano nakakaapekto ang ating pananaw ng oras sa ating mga inaasahan. Nakatira tayo sa isang panahon ng agarang kasiyahan kung saan nais natin ang agarang mga resulta. Gayunpaman, ang espiritual na realidad ay gumagana sa isang oras na mas mapagtimbang at mapagpasensya. Maaaring hindi agad na magpakita ang tugon sa panalangin o sa paraang ating inaasahan. Kung minsan, ang hindi o ang hindi pa ay maaaring ang pinakamaibig na sagot na maaari nating matanggap kahit na mahirap tanggapin sa sandaling yon. Ang mga tugon ng Diyos ay madalas na dumarating na nakabalat kayo sa pang-araw-araw na buhay, sa maliliit na detalye na madali nating maaaring baliwalain kung tayo ay nakatuon lamang sa malalaking tanda. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang engkwentro, isang pinto na nagsasara upang muling idirekta ang ating landas, o isang pagkakataon na lumitaw sa ganap na kakaibang paraan mula sa ating plano. Ito ang mga banayad na paraan kung paano tayo ginagabayan ng banal, sinusubok ang ating kakayahang makita ang lampas sa mga anyo at kilalanin ang kamay ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Mahalaga rin na kilalanin na ang mga tugon sa mga panalangin ay maaring dumating sa pamamagitan ng mga panloob na pagbabago. Madalas tayong humihiling ng mga panlabas na pagbabago, ngunit ang tunay na tugon ay nasa kung paano tayo nababago sa loob sa buong proseso. Ang mga kahirapan at mga pagkaantala ay maaaring maging paraan upang paunlarin ang mga birtud tulad ng pagtitiis, tibay at habag. Sa diwa, maaaring hindi baguhin ng Diyos ang mga pangyayari sa paligid natin, ngunit binabago tayo para mas mahusay na harapin ito. Sa puntong ito, maaaring tinatanong mo ang iyong sarili, paano ko maaayon ang aking mga inaasahan upang higit na magkatugma sa espiritual na realidad? Ang susi ay nasa paglinang ng isang pagbubukas sa misteryo at pagtitiwala sa mas malaking kabutihan. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa kontrol sa eksaktong anyo ng kung paano dapat magpakita ang mga tugon at maging handa na tanggapin na maaaring mas malawak at mas mahabagin ang banal na plano kaysa sa ating imahinasyon. Habang tayo'y lumalalim sa temang ito, mahalagang panatilihing bukas ang ating isip at puso para sa kung ano ang darating.
Magpatuloy sa amin habang pinag-aaralan pa namin ang iba pang aspeto ng nakakaaliw na paksa at tuklasin kung paano ang pag-aayos ng ating mga inaasahan ay maaring magbukas ng mga pinto para sa mas mayamang karanasang espiritual. 4. Ang katahimikan ng Diyos bilang tugon. Kamangha-mangha at madalas isang hamon ang isaalang-alang na ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang anyo ng tugon. Para sa marami, ang kawalan ng isang malinaw o agarang sagot ay maaaring magmukhang isang kawalan, isang espasyo kung saan ang mga pagdududa at takot ay umuunlad. Gayunpaman, ang katahimikang ito ay maaaring mas makahulugan kaysa sa ating iniisip, nagdadala ng malalalim at nagbabagong aral, kapwa sa espiritual at psikolohikal na aspeto. Sa parehong paraan, kapag naranasan natin ang katahimikan sa ating sariling mga buhay, maaring ito ay isang anyaya para sa pagninilay at pagkilala sa sarili. Ang psikolohikal na epekto ng katahimikan ng Diyos ay maaring una ay nakakapagpangamba. Madalas, tayo ay sanay na sa mabilis at konkretong sagot na ang katahimikan ay maaaring magmukhang isang uri ng pagtanggi o pagpapabaya. Sa espiritual na aspeto, ang katahimikan ng Diyos ay maaaring magturo ng pagtitiis at kababaang loob. Inaanyayahan tayo na magtiwala sa hindi nakikita upang maniwala na sa mga hangganan ng ating pag-unawa may layuning nagaganap. Dito tayo lumilipat mula sa panalangin ng paghingi patungo sa panalangin ng pagtitiwala. Gayunpaman, sa pagtingin dito bilang isang intensyonal na tugon, maaari natin itong tuklasin sa paraang makakakuha tayo ng mahahalagang pananaw. Ang espasyong ito ay pumipilit sa atin na harapin ang sarili nating kawalang katiyakan at hanapin ang mga sagot sa loob ng ating sarili na pinatitibay ang ating emosyonal at espiritual na katatagan. Sa mga awit, 46:10, tayo ay inaanyayahang maging tahimik at alamin na ako ay Diyos. Ang talatang ito ay naglalaman ng pinakadiwa ng kung ano ang maaaring ituro ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos, kundi isang anyo ng presensiya na may pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga puso at buhay kahit na hindi natin nakikita o nauunawaan. Bukod dito, ang katahimikan ay maaaring maging isang kinakailangang pahinga na hinihikayat tayo na makinig ng mas maingat. Sa mabilis na ritmo ng modernong buhay, ang katahimikan ay maaaring maging isang pagkakataon upang magpabagal at pakinggan ang malumanay at tahimik na tinig na nagsasalita sa ating puso. Sa halip na patuloy na maghanap ng mga tanda at panlabas na tugon, inaanyayahan tayong linangin ang mas malalim na ugnayan sa banal sa pamamagitan ng pagninilay, kontemplasyon at tahimik na presensya. Ang paglalakbay na ito ay maaaring maging mahirap, ngunit matinding gantimpala habang ito'y nagdadala sa atin patungo sa estado ng panloob na kapayapaan na hindi umaasa sa panlabas na mga kalagayan. Sa halip na patuloy na maghanap ng mga tanda at panlabas na tugon, inaanyayahan tayong linangin ang mas malalim na ugnayan sa banal sa pamamagitan ng pagninilay, kontemplasyon at tahimik na presensya. Ang paglalakbay na ito ay maaaring maging mahirap, ngunit matinding gantimpala habang ito'y nagdadala sa atin patungo sa estado ng panloob na kapayapaan na hindi umaasa sa panlabas na mga kalagayan. Habang pinagninilayan natin ang katahimikan ng Diyos, mahalagang tandaan na ang karanasang ito ay karaniwan sa lahat ng naglalayong makipagrelasyon ng tapat sa banal. Ang pagbabahagi ng ating mga karanasan at pakikinig sa mga kwento ng iba ay maaaring magbigay ng kaginhawahan at pananaw na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mga tahimik na pahinga na ito.
Magpatuloy sa amin habang pinag-uusapan pa kung paano ang mga karanasang ito ay humuhubog sa ating espiritualidad at naghahanda sa atin para sa susunod na yugto ng ating spiritual na paglago. 5. Interferensya ng masama o espiritual na hadlang. Sa malawak na hanay ng mga paniniwala espiritual at relihiyoso, isang temang madalas na bumubuo ng masiglang debate ay ang impluensya ng mga puwersang espiritual o negatibong enerhiya sa ating mga buhay, kabilang na ang posibilidad na makialam sa mga tugon sa ating mga panalangin. Ito ay isang paksang lampas sa pagiging kontrobersyal ay napapalibutan ng misteryo at pagkabighani na nagdadala sa marami na magtanong hanggang saan maaaring makaapekto ang mga puwersang ito sa ating espiritual na landas. Mula pa noong unang panahon, iba't ibang tradisyon ang naniniwala sa pagkakaroon ng mga entidad o puwersa na kumikilos sa mundong espiritual. Ang ilan sa mga ito ay maaaring may intensyon na hindi nakaayon sa kabutihan ng tao. Sa Biblia halimbawa, ang aklat ng Efeso 6:12 ay nagsasalita tungkol sa pakikibaka laban sa mga pinuno ng madilim na sanlibutang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kalangitan. Ang talatang ito ay binibigyang kahulugan ng marami bilang isang indikasyon na may mga hindi nakikitang realidad na maaaring sa ilang antas maka-impluensya sa ating mga buhay. Isa sa mga paraang pinaniniwala ang maaaring umakto ang mga puwersang ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng mga hadlang na humaharang sa ating mga intensyon at panalangin. Isipin na ikaw ay nasa isang pasilyo na puno ng mga pinto. Bawat isa ay kumakatawan sa isang posibleng banal na tugon. Ang mga negatibong puwersa ay maaaring kumilos sa pamamagitan ng pagsasara ng ilan sa mga pintong ito, paglihis o pagbibigay ng panghihina ng loob sa ating paglalakbay espiritual. Gayunpaman, mahalagang tandaan na sa maraming mga kwentong espiritual, ang mga puwersang ito ay walang ganap na kapangyarihan at maaaring malampasan sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at patuloy na mga kasanayan espiritual. Bukod sa mga panlabas na impluensya, mahalaga ring isaalang-alang ang mga panloob na hadlang na maaaring pumipigil sa ating mga panalangin na marinig o matugunan. Ang mga hadlang na ito ay maaaring isama ang pagdududa, takot, hindi mahusay na nakahanay na intensyon o kahit kawalan ng paniniwala. Ang estado ng ating puso at isip kung gayon ay gumaganap ng mahalagang papel sa kalinawan at kapangyarihan ng ating mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga panloob na hadlang na ito, maaari tayong magbukas ng daan para sa mas malinaw at matibay na koneksyon sa banal. Sa pagharap sa ideya ng mga negatibong puwersa, mahalaga ring hindi mahulog sa bitag ng takot o paranoia. Sa halip, dapat natin itong harapin bilang isang tawag sa espiritual na pagbabantay na hinihikayat tayong palakasin ang ating pananampalataya at mga kasanayang espiritual. Ang meditasyon, pagbabasa ng mga tekstong sagrado at pakikipag-ugnayan sa isang komunidad espiritual ay mga mabisang paraan upang protektahan at palakasin ang ating espiritu laban sa mga negatibong impluensya. Ang temang ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kapangyarihan ng kolektibong intensyon. Mayroong lumalaking paniniwala na ang mga panalangin ginagawa sa pamayanan o kapag sinusuportahan ng iba ay maaaring makabasag ng mga hadlang na magiging mahirap lampasan ng mag-isa. Ito ay inilarawan sa maraming kultura kung saan ang mga ritual ng komunidad ay isinasagawa upang magdala ng proteksyon o palakasin ang espiritual na kagalingan ng kanilang mga miyembro. Habang pinagninilayan natin ang mga ideyang ito, mahalagang panatilihin ang isang balanseng pananaw.
Bagamat kinakailangan ang atensyon sa mga negatibong puwersa at hadlang, ang pangunahing focus ay dapat palaging ang pagpapalakas ng ating koneksyon sa banal at ang paglilinang ng isang mayaman at tunay na buhay espiritual. Sa paggawa nito, hindi lamang natin nababawasan ang impluwensya ng mga adversaryong puwersa, kundi naghahanda rin tayo upang mas malinaw at resonanting matanggap ang mga banal na tugon. Habang iniisip mo ang epekto ng mga panlabas at panloob na impluwensya sa iyong espiritual na buhay, inaanyayahan kitang manatiling kasama namin sa seryeng ito na tinutuklas ang iba pang aspeto ng kapanapanabik na tanong kung bakit hindi natutugunan ang ilang mga panalangin. Bawat bahagi ay nagpapakita ng bagong dimensyon ng pag-unawa na tumutulong sa atin na mas mahusay na makalakad sa masalimuot na mundo ng espiritualidad. 6, ang kakulangan ng sinseridad. Isang dahilan kung bakit marami ang nawawala sa kanilang espiritual na landas ay ang kakulangan ng sinseridad. Ang sinseridad ang pundasyon ng anumang tunay na paglalakbay espiritual. Isipin mo ang sarili mong umaakyat sa isang bundok. Ang bawat hakbang ay sinusuportahan ng iyong mga intensyon. Kung walang sinseridad, ito ay parang pagtangkang umakyat gamit ang madulas na mga sapatos, hindi mo makakamtan ang traksyon na kinakailangan upang umusad. Ang intensyon ay ang kompas na gumagabay sa naghahanap ng espiritual na landas. Kung wala ito, madali tayong malilihis ng landas, naaakit ng mga mundong distraksyon o ng mababaw na motibasyon. Ang sinseridad ay tulad ng isang parola na nagliliwanag sa landas. Tinitiyak na ang bawat aksyon, bawat panalangin at bawat pagninilay ay naaayon sa tunay na esensya ng pagkatao. Kung wala ito, ang ating mga gawain ay maaaring maging formalidad lamang na walang tunay na layunin. Sa konteksto ng Biblia, ang sinseridad ay madalas na binabanggit bilang isang pangunahing halaga sa relasyon ng Diyos at ng sangkatauhan. Halimbawa, sa Mateo 7:26, binabalaan ni Jesus ang laban sa pagkukunwari sa panalangin. At kapag ikaw ay manalangin, huwag kang maging gaya ng mga mapagkunwari sapagkat gustong-gusto nilang manalangin nang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng mga lansangan upang makita ng mga tao. Dito, ang kakulangan ng sinseridad ay malinaw na kinikritisismo na nagmumungkahi na ang totoong espiritual na pagkikitang dapat ay intimate at tunay, hindi performatibo. Sa kasaysayan, ang sinseridad ay naging isang sentrong tema sa buhay ng maraming espiritual na tao. Isaalang-alang ang mga propeta, santo at espiritual na guro na kinilala hindi lamang para sa kanilang mga aksyon, kundi para sa kanilang malinis na puso kung saan nila isinasakatuparan ang mga aksyong iyon. Si Gandhi, halimbawa, ay naaalala para sa kanyang di matitinag na sinseridad sa pagtugis ng katotohanan at katarungan na nagbigay sa kanya ng malaking kapangyarihang espiritual at pangmatagalang impluensya. Ngayon, lumangoy tayo sa iyong sariling paglalakbay. Natanong mo na ba ang iyong sarili kung bakit tila walang laman ang ilang espiritual na gawain? Maaaring oras na upang muling bisitahin ang iyong mga intensyon. Tanungin ang sarili, ako ba ay kumikilos mula sa isang tunay na hangarin para sa paglago o sinusunod ko lamang ang agos upang maka-impress sa iba? Ang introspeksyon na ito ay mahalaga. Hindi lamang nito pinatitibay ang sinseridad, kundi nagpapalaganap din ng cycle ng sariling pagkakatuklas at espiritual na pagpapalakas. Sa pamamagitan ng pag-aayon ng iyong mga intensyon sa sinseridad, binabago mo ang bawat aksyon sa isang pagpapahayag ng iyong panloob na katotohanan. Ang landas espiritual ay nagiging hindi lamang sunod-sunod na mga hakbang, kundi isang maayos na sayaw ng layunin at katuparan. At narito ang hindi mo dapat palampasin, ang sinseridad ay isang patuloy na disiplina.
Ito ay isang bagay na iyong pinapanday araw-araw sa bawat pag-iisip, salita at aksyon, tulad ng isang halaman na nangangailangan ng tubig at liwanag upang mamulaklak. Ang iyong espiritualidad ay nangangailangan ng sinseridad upang tunay na umunlad. Kaya tanungin ang sarili, iginagalang ko ba ang aking katotohanan ngayon? Hayaan mong humugong ng malalim ang tanong na ito habang naglalakbay ka sa iyong espiritual na landas. At tandaan, ang sinseridad ay hindi lamang isang ideal, kundi isang pang-araw-araw na gawain na kapag pinanday ay nagliliwanag sa iyong landas ng kalinawan at layunin. Pahintulutan ng sinseridad na maging hiblang nagtutulak na nagtatagni sa bawat aspeto ng iyong espiritual na buhay, lumilikha ng isang matibay at pangmatagalang tela ng pananampalataya at pananalig. Kaya't habang patuloy ka sa iyong paglalakbay, gawin ng sinseridad na iyong mantra. Hayaan itong gabayan ang iyong mga hakbang, paliwanagin ang iyong mga desisyon at punuin ang iyong puso ng kapayapaan na lumalampas sa pag-unawa. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong koneksyon sa banal, kundi ini-inspire mo rin ang mga nasa paligid mo na maghanap ng parehong pagkakatotoo sa kanilang sariling espiritual na paglalakbay. 7. Mga makasariling layunin. Ang ating paglalakbay espiritual ay maaaring makapinsala sa atin kapag pinahintulutan natin ang makasariling layunin na mangibabaw sa ating mga panalangin at intensyon. Ang mga panalangin ay dapat tingnan bilang mga butong itinatanim sa masaganang lupa ng universo. Kapag ang mga butong ito ay nalason ng pagkamakasarili, malamang na hindi mamulaklak sa mga bagay na maganda at pangmatagalan. Ang pagdarasal na may makasariling layunin ay parang pagtatangkang hilahin ang banal na lakas para lamang sa sarili na hindi pinapansin ang likas na daloy ng buhay na kumokonekta sa lahat ng nilalang. Kapag ang ating mga dasal ay pawang mga listahan ng personal na kagustuhan, walang konsiderasyon sa mas malaking kabutihan o sa banal na layunin, sa kalaunan ay nawawala ang ating koneksyon mula sa mas malalim na pinagmulan ng karunungan at pag-ibig. Ito ay sapagkat ang mga dasal na ito ay hindi tunay na nakaayon sa pagkakaisa ng universo. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang aral tungkol sa panganib ng paghabol sa mga purong makasariling kagustuhan. Sa Santiago 4:3, tayo ay binabalaan. Humihingi kayo at hindi kayo tumatanggap, sapagkat humihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang makasariling mga kahilingan ay madalas na hindi tinutugon, sapagkat hindi ito nagsisilbi sa mas malaking layunin na ating nakatakdang gampanan. Ang Diyos o ang universo ay mas mabuting tumutugon sa mga panalangin naghahangad ng karunungan, habag at paglago, at hindi sa mga iyon na nagpapalakas lamang ng sarili mong pagkamakaako. Bumalik tayo sa nakaraan upang magnilay sa mga espiritual na tao na nakaintindi sa kahalagahan ng paglampas sa mga personal na kagustuhan. Isaalang-alang ang halimbawa ng isang espiritual na leader tulad ni Buddha na tinalikuran ang mga kasiyahan ng mundo upang maghanap ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Itinuro niya na ang pagkakapit sa mga material na hangarin ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagdurusa ng tao. Sa gayon, kapag tayo ay nagdarasal o nagmumuni-muni, dapat nating itanong sa ating sarili, ang kagustuhang ito ba ay nagsisilbi lamang sa akin o nag-aambag din sa kapakanan ng buong mundo? Sa praktikal na aspeto, ang pag-aayon ng ating mga intensyon sa mas mataas na layunin ay nangangailangan ng pagbabago ng pananaw. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa ating mga kagustuhan, kundi sa pagperpekto nito, pag-transform nito
sa mga kahilingan, para sa mga bagay na nagbibigay benepisyo sa atin at sa mundong ating ginagalawan. Ito ay maaaring mga hulugan ng paghingi ng pagtitiis upang harapin ang mga kahirapan, ng tapang upang gawin kung ano ang tama, o ng pag-ibig upang ibahagi sa iba. Kaya paano natin masisiguro na ang ating mga panalangin ay nakaayon sa banal na layunin? Magsimula sa pamamagitan ng paglinang ng pagsasagawa ng pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat bago maghain ng mga kahilingan, inaayos natin ang ating focus mula sa kung ano ang kulang sa atin patungo sa kung ano ang mayroon na tayo. Ito ay tumutulong sa atin na mapagtanto na tayo ay bahagi ng isang mas malaki at na ang ating mga kagustuhan ay dapat magpakita ng pagkakaugnay na ito. Narito ang isang pag-iisip upang panatilihing buhay ang interes mo. Isipin kung paano ito magiging kung ang bawat kagustuhan na iyong ipinamamalas ay hindi lamang para sa iyong personal na benepisyo, kundi para sa benepisyo ng lahat sa paligid mo. Anong mga pagbabago ang maaari nitong isulong sa iyong buhay at sa buhay ng mga naaabot mo? Ito ang uri ng tanong na maaaring magbago ng iyong espiritual na landas sa malalim at makabuluhang paraan. Sa paglayo sa pagkamakasarili at pag-aayon ng sarili sa mas mataas na mga layunin, ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan at sa kakatwang paraan, mas personal. Ito ay nag-uugnay sa atin hindi lamang sa banal, kundi sa esensya ng kung sino talaga tayo. Kaya't sa buong iyong paglalakbay espiritual, gawin ang iyong mga panalangin na isang kasangkapan ng pagbabago hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong mundo na iyong ginagalawan. Nagtutulot na ang bawat kagustuhan mo ay maging biyaya para sa marami.